Samantala, kaugnay naman sa pagbuelta ni Vice President Jejo Marbinay sa mga bumabatiko sa kanya at sa kanyang pamilya, makakapanayam natin si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Magandang umaga po, Vice Mayor Mercado. Magandang umaga po, Ms. Cara David. Sir, ayon po kay Vice President Jejo Marbinay, kasinungalingan po yung inyong mga paratang na tulad po ninyo ay kumita rin siya or nakinabang doon sa umano'y overpriced na gusali sa Makati. Ano pong reaksyon nyo dito, sir? Alam mo, Ms. Cara, unang-una, nagtataka ko na yung Vice President natin, hindi naman sinasagot ng tuwiran yung isyong pinag-uusapan sa Senado. Bagkus ang ipinipilit niya, yung mga issue pabalik sa akin. Pero nakakakilabot yung sinasabi niyang sa pangalan ng Diyos at sa taong bayan ay sumusumpa ako. Wala namang naniniwala doon, Cara. Opo, opo. Pero, sir, ang sinasabi niyo po, ang logic, correct me if I'm wrong, pero ang logic na sinasabi niyo, kung kayo po ay nakinabang or kumita dito sa overpriced building, natural, kikita rin or makikinabang din yung mayor dahil mas mataas siya sa inyo. Magkano po ba yung kinita ninyo or pinakinabangan ninyo dito sa overpriced building na ito, sir? Alam mo, Ms. Cara, katulad ng aking unang pahayag, ididetalye ko yung mga percentage na yan sa tamang oras. Okay, sir. Pero can you just give us an idea para magkaroon din kami ng idea kung magkano ang kinita or pinakinabangan nitong si Vice President Jejo Marbinay when he was still mayor of Makati? Alam mo, Ms. Cara, katulad ng sinasagot ko sa ibang kasamahan mo, Opo. Kasi magsasalita lang tayo ng magsasalita dito. Gusto ko sana pag nagsalita ako, isang buong paliwanag na kung saan ay makakasagot sa lahat ng inyong tanong. In fairness to sa ibang kasamahan mo, standard yung nagiging sagot ko dyan, na sa tamang oras, sa tamang araw, ididetalye ko yung percentage ng kinita niya, kinita ko, at kung magkano more or less ang total ng pwedeng kinita niya at kinita ko. Ito po ay cash, sir. Cash. Opo. Opo. Sir, pero, sige po. Pero, Ms. Cara, punahin mo lang, sa haba ng panahon, hindi naman sumasagot pa si VP doon sa isyong tunay Yung issue na meron nga bang overpriced sa Makati Building. Bakit ba ang isinasagot puro personal attack? Simple lang naman yun Magsalita na lang siya at patunayan na sa taong bayan. Walang overpriced sa Makati Building. Di tapos na lahat ng pag-uusapan. Sir, ayon pa po kay Vice President Binay, posible raw na may kapalit yung pagtestigo ninyo sa pagdinig sa Senado at ginagamit lang kayo ng mga tao daw sa gobyerno? Alam mo, Ms. Cara, didiretsuhin ko na sa iyo yung tinutumbok niya, Opo. Ang tinutumbok niyang gumagamit daw sa akin ay si Senador Alan Peter Cayetano. Pwede mong buklatin ang lahat ng record sa Taguig, Cara. Pag siya ay may naipakita na kahit na isang maliit na kalye sa bayan ng Taguig na ako'y may ginawa, talo na ako sa lahat ng argumento natin. Ang problema sa kanya, magaling siyang magturo Katulad na sinabi ko sa iyo kanina, baka tamaan siya ng kidlat doon sa Diyos at sa tao na sinasabi niya sa taong bayan. Bagaman ang paniniwala ko, wala namang naniniwala sa kanya doon. Well, binweltahan na rin po kayo at ang sinabi po ni Vice President Binay, nagsusugal daw po kayo. Totoo po ba to, sir? Nagbago na ba kayo ng pamumuhay ninyo? Yan, Ms. Cara. Hayagang sasagutin ko sa iyo. Bata pa ako, nagsasabong na ako. Bata pa ako, nagpupunta ako paminsan-minsan sa kasino. At least ako, sumasagot ako ng diretso, Ms. Cara. Hindi ako nagsabong, hindi ako nagpunta sa kasino nung ako nasa gobyerno na. Bago pa ako pumunta sa gobyerno, Ms. Cara, aminado ako dyan. Pero ang kaya ko lang sabihin sa iyo, kung ako man ay nagsasabong, kung ako man ay nagkakasino, hanggang doon lang sa limit ng aking kapasidad. So, sir, hindi nyo pa dinedetalya sa amin. Ayaw nyo pang idetalya at this moment kung magkano yung kinita ninyo dito sa umano'y overpriced building. Pero maidedetalyo nyo ba o mabibigyan nyo ba kami ng estimate kung magkano ang kinita ni Vice President Binay dito? Basta ang kaya ko na lang sabihin sa iyo, Cara, kasi binabalikan mo ako doon Parang pinuhuli mo ako doon Ako na magsasabi sa iyo, malaki. Malaki. Pero hindi nyo na po sasabihin kung ano yung parameters nitong ibig sabihin when you say malaki, yung kinita.
Hindi na muna ngayon dahil nangangako naman ako sa taong bayan na ibidetalye ko yan sa tamang oras at panahon. Sir, sabi rin po ni Vice President Binay, kayo po ay hindi tumupad dun sa usapan. Ayaw niyo raw pong maging Vice Mayor si Junjun Binay, kaya tumakbo na lang siyang mayor at natalo daw po kayo. Totoo po ba ito, sir? Alam mo, Ms. Cara, ito na lang ang isipin mo, ha? Opo. At sa ating mga nakikinig, sila na humatol, partikular na yung mga politiko. Meron bang isang magme-mayor na i-endorse ng kasalukuyang mayor? Ang tatanggihan na yung kanyang anak ay gawin kong vice mayor? Aba, alam mo, dapat sana kung nakikinig si Vice President ngayon, isipin niya munang mabuti yung kanyang sinasabi. Baka mabaon siya sa kasinungalingan sa magiging opinion ng taong bayan. Sir, sabi po ninyo, handa po kayong sabihin kung magkano ang inyong kinita at magkano rin ang kinita ni Vice President Jejo Marbinay. Ang tanong ng taong bayan, meron po ba kayong ebidensya para patunayang may kinita itong si Vice President Binay? Marami po. Meron po kayong ebidensya. Dokumento po to, sir. Marami po. Ano po ang susunod ninyong hakbang pagkatapos po ng inyong pagtistigo sa Senado, sir? Alam mo, ang hinihintay ko sana, Ms. Cara, kumarap muna siya sa Senado eh. At sagutin niya muna yung tanong. Alam mo ako, pwede kami magharap sa Senado at magtitigan kami ng mata sa mata. At saka niya sabihin sa harap ko at sa harap ng taong bayang wala siyang kinita. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dating Makati Vice Mayor Ernesto Maraming Mercado. salamat din, Cara. Thank you, sir.